Dominant Protector. Credit to the author. 7131140. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bata pong si Sima, hahayaan na lang ba natin siyang umalis ng ganito? Hawak ni Almira ang pana ngunit hindi siya bumaril. Tiningnan niya si Terence ng may komplikadong ekspresyon, natatakot akong magkaroon ng gulo kung bibitawan natin siya. Kung mapipinsala natin ang kanyang gininto ang kaibuturan, hindi ito gaanong naiiba sa pagpatay sa kanya. Tiyak na darating siya para maghayganti. Kung pupunta siya, sige lang. Ganun din kapag nakipag-ayos na ako sa kanya. Walang pakialam na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at sumulyap sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang mga nakaagaw ng kanyang pansin ay yumuko at nagkunwaring kumakain, hindi na nang ahas na tumingin pa sa kanya. Ito ang resulta ng dalawang magkasunod na malalakas na labanan ni Terence. Sa puntong ito, wala nang ahas na hamakin si Terence, at ang tanging inaasahan na lang nila ay hindi sila guluhin ng halimaw na ito. Siyempre, hindi interesado si Terence na maghanap ng gulo sa mga taong ito. Matapos tumingin sa paligid, lumapit siya kay Almira at bumulong, "Sister Almira, ano ang pinagmulan ng malaking lalaking iyon?" Sinabi niyang gusto kanyang bumalik at maging asawa ng pinuno ng bandido. Maaari kayang may kuta sa bundok. Tumanggaw si Almira. Iniisip ni Terence na totoo iyon. Gayunpaman, kung titingnan ang hitsura ng malaking lalaking iyon, hindi niya dapat kayang akuan ang responsibilidad ng pagiging pinuno. Sa pinakamarami, siya ang magiging material ng pangalawa o pangatlong pinuno. Kung siya ang pinuno, mahihirapan ang nayon na mabuhay, at hindi sana ito naging isang dominanteng pamumuhay sa kagubatan. Tama iyan. Sa lugar na ito, may isang nayon na tinatawag na nayon ng Hari ng Lason. Ang malaking lalaki ay ang pangalawang pinuno ng nayon ng Hari ng Lason, ang malupit na pinuno ng Lason. Hindi alam ni Almira ang sasabihin. Tunay ngang nakakaabala ang pagpapalaya sa Lason na tirano, ngunit mas nakakaabala ang pagpatay sa kanya, dahil ang pinuno ng kuta ng Lason na hari ay ang kanyang kapatid sa dugo. Napakagaling ba ng kuta ng Hari ng Lason? Maraming eksperto. Magaling gumamit ng lason. Kumunat ang noo ni Terence, nag-aalala. Hindi siya takot sa lason, pero hindi ito napigilan ni Yuna at ng dalawa pa. Sa espasyo ng Jade, may ilang mga antidote na ginawa habang nagsasanay, ngunit hindi niya alam kung magagamit ang mga ito. Tutal, napakaraming pagkakaiba sa pagitan ng Sub-Island at ng labas na mundo, at malamang na magkaiba ang mga lason. Magaling man sila gumamit ng lason o hindi. Mahirap sabihin, dahil hindi ko pa sila naririnig na gumagamit ng lason. Siguro ang dahilan kung bakit ito tinawag na Poison King Stud ay dahil ang apelyido ng kanilang pinuno ay Do. Ginamit ni Almira ang kanyang hintuturo upang kalmutin ang kanyang mukha at sinabing may pag-aalinlangan, ang pinuno ng Poison King Stockade ay ang nakatatandang kapatid ni Dennis, at ang kanyang pangalan ay Tatem. Ang taong ito ay lubhang misteryoso, at sinasabing ang kanyang lakas ay hindi maarak. Gayunpaman, walang nakakita sa kanya sa aksyon, dahil lahat ng nakakita sa kanya sa aksyon ay namatay na. Kaya naman, walang nakakaalam kung mahusay siya sa paggamit ng lason. Kumaibot ang bibig ni Terence. Wala siyang pakialam sa misteryosong lakas nito. Gaano man siya kalakas, nasa antas lamang siya ng Golden Core Stage. Kung hindi, paano siya makakapagtago sa kagubatang ito? Ang medyo nagparamdam kay Terence ng pagkademonyo ay ang pangalan ng magkapatid. Saan ba? Dennis. Tua. Ano ba to? Bata Panginoong Sima, napakalakas ng kuta ng Hari ng Lason. Kung mananatili tayo rito, mag-aanyaya lamang tayo ng gulo. Bakit hindi muna tayo umalis sa lugar na ito? Nag-aalala si Yuna. Nakakagulat ang lakas ni Terence sa pakikipaglaban, ngunit ang dalawang kamao ay hindi kayang lumaban sa apat na kamay. Madaling harapin ang isang maniniil na may lason, ngunit ang 17 o 18 martial artist na may parehong lakas ay sapat na para patayin sila. Kung daan-daang martial artist ang susugod sa kanila, tiyak na mamamatay silang apat. Kaya naman, gusto ni Yuna na umalis sa himpilan ng mga martial artist sa lalong madaling panahon habang kontrolado pa ang sitwasyon. Mas ligtas pa ang pagbabalik sa lungsod ng Lulang kaysa sa pananatili sa kagubatang ito. Sige.
Kung gayon, umalis muna tayo sa lugar na ito. Bumantong hininga si Terence at piniling makinig muli sa mungkahi ni Yuna. Habang pinag-iisipan itong mabuti, hindi naman talaga siya mahilig manggulo, pero laging may gulo na susunod sa kanya. Nadama rin nina Almira at Peter na mas nararapat na umalis muna sa pahingahan ng mga martial artist. Kahit na mas mapanganib ang kagubatan sa gabi, mas ligtas ito kaysa manatili. Kaya tumalikod silang apat at naghanda ng umalis. Hindi inaasahan, isang kaakit-akit at sexing malakuya na babae ang hamarang sa kanilang daan, iwinagayway ang pamaypay sa kanyang kamay ng may ngiti. Aalis ka na lang ng ganoon-ganoon. Hindi ba't medyo hindi naaangkop iyon? Puno ng pangaakit ang mga mata ng ate, at alerto si Terence. Anong problema, magandang ate? Dahil kaya yan sa malaking lalaking yun kanina lang. Naging alerto si Terence, ngunit ang kanyang ngiti ay casual lamang sa ibabaw. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa paligid ng magandang ate, na parang isang mayamang batang Panginoon. Sayang at maliwanag at malinaw ang kanyang mga mata, at wala siyang maalay na alindog ng isang ordinaryong mayayamang batang amo. Tila kailangan pa ring Hussein ang kanyang husay sa pag-arte. Bata Panginoong Sima, ito ang may-ari ng Warrior Inn, itim na ligaw na bulaklak. Bihira ka lang makita, pero dumating ka ngayon. Marami na tayong nakilala. Ipinakilala ni Yuna ang mga bulaklak kay Terence nang may kalmadong mukha, halatang hindi siya mahilig sa itim na ligaw na bulaklak. Kumurap si Terence. Kaya ang magandang babaeng ito ay ang may-ari ng isang Warrior Inn. Para sa isang babaeng tulad niya na mapanatili ang isang lugar na parang istasyon ng isang mandirigma, imposibleng walang napakalakas na paraan. Malinaw na mayroon siyang pambihirang lakas o isang malakas na pinagmulan, o pareho. Ako nga pala si Boss Black, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Sima. Ngumiti si Terence at sumaludo, pero iniisip niya na hindi nakakapagtaka na isa itong tindahan ng mga itim. Kahit ang apelyido ng amo ay, hey, isa nga itong tindahan ng mga itim. Tinakpin ng itim na wildflower ang kanyang bibig gamit ang pamaypay na nasa kanyang kamay at humajejek ng ilang beses, habang nakatitig kay Terence, ang young master Sima ay talagang marunong magbiro. Tinatawag mo pa akong itim na boss. Sabihin mo sa akin, paano naging itim ang kapatid na ito? Naisip ni Terence sa sarili, hindi mo ba alam kung saan mo ako sinusubukang lokohin? Hindi pa kasama ang black heart niya, at least itim ang apelyido niya. Bata Panginoong Sima, kapareho mo ng apelyido ang amo mo, itim at mabangis na Coldy. Gusto sanang tumawa ni Yuna, pero mabilis niyang tinakpan ang kanyang mukha at ipinaliwanag ito kay Terence ng may seryosong mukha. Kasalanan niya kung bakit hindi niya ito ipinaliwanag ng malinaw at ginawang biro si Terence. Bahagyang kinaibat ang bibig ni Terence, medyo nahihiya. Hindi pa niya naririnig ang apelyidong Elisa noon, at isa rin itong pangalan na may 3 salita. May mag-iisip ba na wildflower ang tunay na pangalan, tama? Iniisip niya lang, ginamit ba ng mga magulang ng black wildflower ang katotohanang walang halimuyak ng mga wildflower ang house flowers bilang batayan ng kanilang pangalan? Hindi niya inaasahan na magiging ganap itong naiiba. Hey! Kaya pala si Ate Elisa. Walang alam at walang alam ang nakababatang kapatid na ito, pasensya na sa pagiging bastos. Nagkunwaring humingi ng tawad si Terence at mabilis na iniba ang usapan, si Ate Elisa ang boss dito, kaya sa tingin ko ay hindi niya tayo pinipigilan para sa malaking lalaking iyon. Siyempre, hindi lumabas ang itim na amo ng itim na tindahan sa oras na ito para ipaglaban ang hustisya para sa malaking lalaki. Siguro pumunta siya para humingi ng kabayaran dahil sa mga pagkalugi na dulot ng away kanina lang, hindi ba? Kuya Sima, mali ang hula mo. Talagang hinatid ng ate mo ang malaking lalaking yan. Mapangakit na tumawa ang itim na ligaw na bulaklak, iwinagayway ang kanyang pamaypay, at itinuro ang ganap na gumuhong hagdan. Natalo ang taong iyon. Sa simula, dapat sana ay humingi tayo ng kabayaran sa kanya. Gayunpaman, pinayagan siya ng nakababatang kapatid na si Sima, kaya kabayaran lang ang maaari naming hingin sa iyo. 7,132. Pagkatapos ng lahat ng usapan na iyon, kabayaran pa rin ang naging dahilan. Sabi ni Terence, na naiintindihan ang buong sitwasyon. Ayaw na niyang pag-usapan pa ang isyu sentimo, isa lang naman itong hagdanan, at hindi naman ito gaanong kalaki para mabayaran.
Medyo nadismaya ang magandang mukha ni Yuna Asentimo, sinasamantala ng itim na ligaw na bulaklak ang sitwasyon, tinawag si Terence na, ate, at, nakababatang kapatid. Pero ayaw niyang magsalita, kaya itinago niya ito sa kanyang puso. Ate Elisa, sabihin mo lang ang sinabi mo. Sasagutin ko ang lahat ng kabayaran na kailangan mo. Kumuha si Terence ng isang tumpok ng mga sertipiko ng ginto at tinapik ito sa kanyang palad, na para bang isa siyang mayamang lalaki na napakahirap na pera na lang ang natitira sa kanya. Kasabay nito, biglang napagtanto ni Terence na ang mga tao sa paligid niya ay lumalayo nang lumitaw ang itim na ligaw na bulaklak. Lahat sila ay humanga kay Terence dati, ngunit hindi ito gaanong halata. Tila mas malakas ang aura ng itim na ligaw na bulaklak kaysa kay Terence. Oo nga naman, para makapagtayo ng istasyon ng mandirigma dito at makapagtakda pa ng mga patakaran na susundin ng lahat, ang itim na wildflower ay talagang isang walang awa na tao. Hehe. Ang prangka talaga ni Kuya Sima. Pero, nagbibiro lang si ate sayo. Maliit na bagay lang yan. Kung may siraman, bahala na. Maaayos naman agad. Hindi mo kailangang ipag-alala pa. Hindi man lang tiningnan ng itim na wildflower ang gintong tiket na nasa kamay ni Terence. Casual niyang ikinumpas ang kanyang kamay, at agad na naglinis ang mga tao mula sa istasyon ng Surir. Ang mga kalat sa lupa ay naalis sa isang kisap mata, at ang mga bagong hagdan na hindi pa tapos ay dinala at mabilis na binuo. Sa loob lamang ng 2 hanggang 3 minuto, bumalik na sa normal ang lahat, na parang hindi nangyari ang labanan at pagkawasak. Gaya ng inaasahan sa mga propesyonal at bihasang manggagawa, hindi na mabilang na beses na nilang ginawa ang prosesong ito. Kung hindi humihingi ng kabayaran si Ate Elisa, para saan iyon? Nagtaas ng kilay si Terence, nalilito. May mga dapat pa tayong gawin. Kung wala nang ibang maipapayo si Sister Elisa, aalis na tayo. Sa totoo lang, pinaghihinalaan ni Terence na inaantala ng itim na ligaw na bulaklak ang oras para makarating ang mga tao mula sa kuta at harapin sila. Pero kung ganoon nga, mukhang hindi naman kailangang gawin ito mismo ng itim na wildflower Sentimo, dapat ay napakalakas ng mga reserba ng martial artist relay station, kung hindi ay hindi nila masusupol ang napakaraming martial artist na nanatili. Kailangan lang magbigay ng utos ang itim na wildflower para harapin sina Terence at ang iba pa. Hindi ako nangangahas na magbigay ng payo sa iyo, pero may mga bagay talaga akong gustong pag-usapan kay Kuya Sima. Bakit hindi na lang tayo umakyat sa taas at pag-usapan ito ng detalyado? Kumerba ang mga mata ng itim na ligaw na bulaklak habang nakangiti at malumanay na nagsasalita. Hindi madaling tumanggi. Nagkibit balikat si Terence. Mag-usap tayo rito. May gagawin pa ako. Ayokong sayangin ang oras. Kapatid na Sima, kahit umalis ka pa ngayon, hindi mo maiiwasan ang mga mata ng nayo ng hari ng lason. May mga mata ng nayo ng hari ng lason sa lahat ng dako sa loob ng radius na ilang 10 milya. Kung lalabas ka ngayon, tiyak na hindi ka makakatakas sa paghabol ni Tatem. Alam ng itim na ligaw na bulaklak kung bakit umalis si Terence, kaya nagpa siyang maging diretso, kapatid na Sima, nabasag mo na ang gininto ang kaibuturan ni Dennis, kaya paano ito basta-basta binitawan ni Tatem. Hindi kalayuan dito ang nayo na pinagtagwan ng hari ng lason. Kapag umalis na si Dennis sa hintuan, malamang ay nakarating na ang balita sa nayo na pinagtagwan ng hari ng lason. Dapat ay papunta na rito si Tatem kasama ang kanyang mga tauhan ngayon. Kung gayon, pinipigilan pa rin ba tayo ni Ate Elisa na umalis? Maaari bang sinusubukan mo kaming hilahin na maghintay sa pagdating ni Kuya Tatem, at pagkatapos ay ibigay kami sa kuta ng hari ng lason? Ngumiti si Terence habang nakatingin sa itim na ligaw na bulaklak, hindi naman talaga ito inabala. Kung iyon ang plano ni Ate Elisa, wala na talaga akong masasabi. Kuya Sima, mali ang pagkakaakusa mo kay ate. Posible kayang sa paningin ng nakababatang kapatid, ganoon nga ang ate. Inikat ni Peter ang mga mata ni Terence, at naramdaman niyang nanlambot ang buong katawan niya, pero wala itong pakialam. Hindi ganoong klaseng tao si Ate Elisa, kaya bakit mo kami pinatuloy at pinag-usapan? Kung mananatili kami, hindi ba't kamatayan na lang ang hinihintay namin? Natural lang na hindi inisip ni Terence na maghihintay na lang siya ng kamatayan. Mas natatakot siya sa kuta ng hari ng lason dahil kasama niya si Yuna at ang 2 pa.
Kung talagang darating ito sa kanya, hindi siya mamamatay hanggat hindi pa tuluyang nauubos ang kanyang essence spirit. Ano pa ang dapat ikatakot? Kapatid na Sima, minamaliit mo talaga ako. Dahil hiniling ko sa iyo na manatili, natural lang na sisiguraduhin ko ang iyong kaligtasan. Kahit na mapangapi ang nayon na puno ng mga Poison King, hindi sila maglalakas loob na lumayo sa aking himpilan ng martial artist. Kapag nandito ako, hindi ka nila mahihirapan. Mayabang na tumawa ang itim na wildflower. Bagamat mukhang kaakit-akit pa rin siya, tila mas dominante siya. Kuya Sima, maaari ka nang sumunod kay ate sa itaas para mag-usap ng detalyado, di ba? Bagamat hindi nang ahas na lumingon ang mga nakapaligid na nakamasid, idiniin pa rin nila ang kanilang mga tainga upang makinig sa kaguluhan. Gusto rin nilang makita kung tatanggihan ng makapangyarihang batang Panginoong si Sima ang paanyaya ng itim na ligaw na bulaklak. Kung talagang hindi alam ng batang Panginoong si Sima kung ano ang makabubuti para sa kanya at hindi pinansin ang paulit-ulit na paanyaya ng mga itim na ligaw na bulaklak, at ipinahiya ito sa publiko, hindi lamang niya masasaktan ang kuta ng hari ng lason, kundi pati na rin ang iba pang mga istasyon ng tagapaghatid ng martial artist. Pagkatapos nito, kahit na mapalad pa ang batang ito na mabuhay, hindi na siya dapat pumunta sa gubat na ito sa hinaharap. Kahit na pumunta pa siya, mahihirapan pa rin siyang humakbang kahit isang hakbang. Bahagyang kumunat ang kilay ni Terence habang iniisip niyang tanggapin ang imbitasyon ng itim na wildflower. Ayaw niya talagang kausapin ang magandang babaeng ito o sentimo, magalang na ang pakikitungo nito simula nang dumating ito, pero nag-iingat pa rin si Terence laban sa kanya. Bata Sima, dahil malugod tayong inimbitahan ni Boss Elisa, bakit hindi tayo pumunta at makinig? Mabuti naman at makakatulong ito sa atin. Bulong ni Yuna sa tainga ni Terence. Hindi siya natatakot sa Poison King Stockade, ngunit nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Terence. Bagamat nagpakita si Terence ng nakakagulat lakas sa pakikipaglaban, isa pa rin siyang Sky Class Full Master. Maaaring napakalakas ng atake, ngunit hindi sapat ang depensa. Kayang-kaya ngang magpakawala ng malakas na atake ang balbas na mamamatay tao, ngunit dahil dito, malaking bahagi ng depensa ang nasa sakripisyo. Ito ang pinagkasunduan ng mga martial artist. Ganon din sa kagamitan ni Terence sa sentimo, wala siyang biniling anumang kagamitang pandepensa maliban sa mga armas. Kaya nag-aalala si Yuna na kung lalaban sila sa kuta ng hari ng lason, maaari pa rin silang tatlo na umasa sa kanilang mga kagamitan para makatakas, ngunit ang isang mamamatay tao na may mataas na burst damage tulad ni Terence ay madaling mapatay sa isang magulong labanan. Sa tingin mo rin ba dapat tayong pumunta roon at makipag-usap kay Ate Elisa? Kinurot ni Terence ang kanyang baba habang nakatingin kay Yuna. Nag-isip siya sandali bago tumango ng nakangiti, sa totoo lang, sa tingin ko rin. Hindi magandang tanggihan ang imbitasyon ng isang napakagandang babae tulad ni Ate Elisa. Biglang naging medyo komplikado ang puso ni Yuna. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya, kaya't tanging tango na lang ang nagawa niya. 7,133. Ang tamis talaga ng bibig ni Kuya Sima. Sobrang nahikayat mo si ate kaya naman halos magwala siya sa tuwa. Iwinagayway ng itim na ligaw na bulaklak ang kanyang pamaypay habang nakangiti at iminuwestra ang kanyang kamay, kung gayon, umakyat muna tayo. Hindi ito lugar para tumanggap ng mga bisita. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tinanggihan ni Terence. Tumabi siya, Ate Elisa, pakiusap. Ngumiti ang itim na wildflower at naglakad paarap, inaanyayahan si Terence na maglakad sa tabi niya. Dahan daw ang umakyat ang grupo ng mga tao sa bagong gawang hagdan, nagtatawanan at nagkukwentuhan, ang kapaligiran ay lubos na nagkakasundo. Pagdating sa ikalawang palapag, inakay ni Black Wildflower ang apat papunta sa kanyang eksklusibong sala at naupo ayon sa gusto ng bisita at host. Naghain ng tsaa at merienda ang mga katulong, pagkatapos ay umatras siya at isinara ang pinto. Hindi nagsalita si Terence, hinihintay ang paliwanag ng itim na ligaw na bulaklak. Ngumiti ang itim na ligaw na bulaklak at diretsyong nagsalita. Kuya Sima, may gusto sa iyo ang ate mo. Nagulat sina Terence at ang iba pa asentimo, hindi ba't masyadong direkta iyon? Maaari kayang ang susunod na eksena ay isang sapilitang kasal. Medyo natuwa si Peter pagkatapos ng unang pagkabigla asentimo, kung talagang napilit ng itim na wildflower si Terence na pakasalan siya, maganda sana iyon.
Yan. Ate, dapat sinabi mo na lang. Tumawa ng marahan si Terence at pinunasan ang malamig na pawis sa noo niya. Hindi ka naman mabait na magbiro sa nakababata mong kapatid. Bakit mo sinabing nagbibiro ako? Huwag mong sabihing hindi ka gusto ni ate. Tinitigan ng masama ng itim na ligaw na bulaklak si Terence, tinatakpan ang bibig gamit ang kanyang pamaypay habang tumatawa, kalimutan mo na, kalimutan mo na. Matanda na ako at dilaw na. Hindi ako angkop na magkagusto sa nakababatang kapatid na si Sima. Ate Elisa talaga marunong magbiro. Ang talino at ang ganda mo, nasaan na ang luma at dilaw mong anyo? Tumawa ng matamlay si Terence habang bobola. Walang pakialam ang mga babae sa edad nila. Pwede mong pagtawanan ang sarili mo dahil matanda ka o pangit, pero kung sasang-ayon ka sa akin, patay ka. Talaga. Sabi ko nga ang bait ng nakababatang si Sima, napakabait mo talaga ate. Isang itim na ligaw na bulaklak ang humaplo sa kanyang mukha at ngumiti ng matamis. Kumunat ang noo ni Terence sa sentimo, may usapan na kaya sila ngayon. Pero syempre, sa paningin ng itim na wildflower, mahalaga na makilala ang kanyang anyo. Walang nagawa si Terence kundi yumuko at uminom ng tsaa para pakalmayan ang sarili, at maghintay at tingnan. Hindi makaupo ng tahimik si Yuna. Tuwang-tuwa pa rin ang itim na ligaw na bulaklak, kaya ipinaalala niya rito, Boss Elisa, bakit ninyo hinahanap ang aming batang Panginoon? Kung wala nang iba, hindi na namin kayo guguluhin pa. Ikaw na batang babae, paano ka naman naging ganyan kasutil? Nandito na ang batang Panginoon mo, anong karapatan mong magsalita? Sa kabilang banda, hindi magalang si Black Wildflower kay Yuna. Itinuwid niya ang kanyang magandang mukha at agad na kumalat ang isang di nakikitang aura. Pinapaupo lang kita dahil sa iyong batang Panginoon. Huwag mong isipin na kapantay mo kami ng iyong batang Panginoon. Galit na galit si Yuna sa loob-loob niya, pero naalala niya na si Terence ang dapat na maging pinuno sa harap ng mga tagalabas. Pinigilan niya ang kanyang galit at yumuko, pasensya na, batang Panginoon. Lumagpas na ako sa aking hangganan. Ate Elisa, kahit na nasasakupan ko itong si Ate Wu, tinatrato ko siya at ang dalawang ito na parang sarili ko mga kapatid, kaya huwag mo nang ulitin ang mga ganyang bagay. Nakangiti pa rin si Terence, pero malamig ang tono ng boses niya. Ate Elisa, dapat malinawan ka kung bakit napinsala ang gininto ang kaibuturan ng Poison Tyrant. Hindi ba't ito ang nagpapaliwanag sa posisyon nilang tatlo sa puso ko? Bahagyang nagulat ang itim na ligaw na bulaklak, at saka siya tumawa. Biro lang iyon. Nakababatang kapatid na Sima, seryoso ka talaga. Paano ko hindi malalaman kung gaano mo pinahahalagahan ang tatlong ito, kung hindi ko sana sila pinapasok. Kahit na tapat man o hindi ang itim na wildflower, kahit papaano ay nabigyan niya sila ng daan palabas, at lahat ay makakapagbitaw na. Pero, Kuya Sima, ang gwapo mo talaga kapag seryoso ka. Gustong-gusto ka ni ate. At napaka-protective mo sa sarili mong mga kababayan, halos mamatay na sa inggit si ate. Nagbibiro na naman si Ate Elisa. Kumalma ang mukha ni Terence habang inilapag ang kanyang tasa ng tsaa. Ngayon, tinawag ni Ate Elisa ang kanyang nakababatang kapatid. Siguradong hindi ka magpapatuloy sa pagbibiro, di ba? Walang masama sa palaging pagbibiro. Maliban na lang kung naiinis si Kuya Sima kay ate. Tumawa ng malakas ang itim na wildflower at hindi na nagpatuloy. Alam na alam ng babaeng ito kung kailan dapat tumigil, at baka mawala na talaga ng pasensya si Terence kung hindi siya pupunta sa punto. Sige, balik na tayo sa pangunahing usapan. Hindi nagbibiro si ate nang sabihin niyang gusto ka niya. Nagsasabi siya ng totoo. Kumunat ang noo ni Terence. Nagsasabi ka ng totoo, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ba pwedeng magsaya na lang tayo? Kapatid na Sima, ang pakikipaglaban mo sa laso na tirano ay nasaksihan ng ate na ito. Nakababata, ang lakas mo ay talagang nakakamangha sa ate na ito. Hindi binigyan ng itim na wildflower si Terence ng pagkakataong magreklamo at nagpatuloy, gusto sanang humingi ng pabor ang ate sa nakababatang kapatid na si Sima. Ang pabor na ito ay magagawa lamang ng isang makapangyarihang individual na nasa Golden Core Stage pataas.
Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng nakababatang kapatid na si Sima. Hindi talaga masyadong pinag-isipan yan ni Kuya Sima. Kumunat ang noo ni Terence. Elisa ate, hindi naman sa ayaw kitang tulungan, hindi lang talaga ako kasing lakas ng itsura ko. Kung laban lang yan, kayang-kaya akong tapusin ni Dennis sa isang suntok lang. Nanalo lang ako dahil sa lahat ng mga tricks at dahilan, pati na rin ang swerte. Noon pa man ay nagbabantay na si Terence laban sa mga itim na ligaw na bulaklak at sentimo, syempre, hindi siya papayag na tumulong ng ganoon na lang dahil baka mapahamak siya. Kapatid na Sima, alam mo ba na ang ate na ito ay nakahanap ng katulong noong una, pero sinira mo ito? Hindi ba dapat ikaw ang may pananagutan? Ang itim na ligaw na bulaklak ay may kaawa-awang ekspresyon sa mukha nito, parang isang babaeng iniwan. Namamanhid ang anit ni Terence dahil sa mga mata nito, at gusto niya makaalis dito sa lalong madaling panahon. Pero nang maalala ni Terence ang sinabi ng itim na wildflower, biglang nagkaroon ng masamang kutob si Terence, ang katulong na si Ate Elisa na tinutukoy niya, isa kaya itong laso na tyrant. Nang makasalubong niya si Dennis, pababa siya mula sa ikalawang palapag. Galing siya sa nayo ng Poison King Stockaded na malapit sa rest station ng martial artist. Hindi na niya kailangang manatili pa rito. Sa makatuwid, ang layunin ng laso na tirano sa pagpunta sa istasyon ng mandirigma ay talagang upang pag-usapan ang isang bagay tungkol sa itim na ligaw na bulaklak. Bukod pa rito, ang Poison Tyrant, bilang pangalawang pinuno ng Poison King Stockade, ay lumabas ng mag-isa ng walang anumang gwardya. Bukod sa pagiging matapang dahil sa kanyang mga kasanayan, ang pinakamagandang dahilan ay ang magkaroon ng lihim na pakikipag-usap sa mga itim na ligaw na bulaklak. Gaya ng inaasahan. Kapag dumating ang problema, hindi na mapipigilan. Kuya Sima, naiintindihan mo na ba ngayon? Ang Poison Tyrant ay orihinal na katulong na natagpuan ni ate, at hindi siya madaling kumbansihin, pero bigla mo na lang siyang nasira. Hindi ka man lang hinanap ni ate para ayusin ang problema, at nangakong paprotektahan ka. Hindi mo ba kayang akuan ang sarili mong responsibilidad at tulungan si ate sa pamamagitan ng maliit na pabor? Malumanay at matinong nagsalita ang itim na ligaw na bulaklak. Maging si Yuna at ang dalawa pa ay nakaramdam na dapat talaga silang tumulong. 7,134. Sa kasamaang palad, ayaw makialam ni Terence. Pakiramdam niya ay walang magandang mangyayari kung may maidudulot na itim na ligaw na bulaklak. Ate Elisa, sinabi mo rin na kailangan mo ng tulong ng isang Jindan stage martial artist, pero ang nakababatang kapatid na ito ay hindi talaga ganoon kalakas. Ang pagkatalo ng Poison Tyrant ay dahil minamaliit niya ang kanyang kalaban. Mayroon ding ilang mga pagkakataon. Napangiti ng mapait si Terence, sinusubukang ipaliwanag kung gaano talaga siya kaina at kawalang hiya. Kuya Sima, sa tingin mo ba bulag si ate? Sumimangot ang itim na wildflower. Tama. Napakababa talaga ng antas ng iyong lakas. Sa isang laban ng harapan, maaaring hindi matalo ang Poison Tyrant kung bibigyan niya ng pansin ang depensa. Ano na? Natalo na siya. Nawala ng malay si Terence sa sentimo, ano pa nga ba ang masasabi niya? Totoo nga, imposibleng makipagkatuwiranan sa mga babae. Ang mga babae mismo ang pinakamalaking dahilan. Pero sa sumunod na sandali, alam ni Terence na mali siya dahil nagsimulang makipagtalo sa kanya ang itim na wildflower. Kuya Sima, maging makatuwiran tayo. Una, kailangan mong panagutan ang pagsira sa plano ng kapatid ko. Natalo mo na ang Poison Tyrant, ibig sabihin ay umabot na sa ganoong antas ang lakas mo. Ito ang pangalawang dahilan, hindi ba? Nagbilang ang itim na wildflower gamit ang kanyang mga daliri at sinabing, higit sa lahat, ang proseso ng pagkatalo mo sa Poison Tyrant ay nagpapakita na mas angkop kang tumulong sa ate kaysa sa Poison Tyrant. Ano ang proseso? Anong problema? Natulala si Terence. Habang tinatalo niya ang Poison Tyrant, ang tanging nagawa niya ay ang sirain ang hagdan. Maaari kayang humingi ng tulong ang itim na wildflower na iyon. Kung ganoon, bagay na bagay ang tanggang Dennis na Yuna Sentimo, kaya niyang give ng isang malaking lugar sa loob lang ng ilang minuto gamit ang kanyang kamao. At tila bagay din doon ang 1,000 binti ni Terence.
Una sa lahat, sinira mo ang hagdan sa ilalim ng mga paa ng Poison Tyrant, dahilan para mawalan siya ng lugar para humiram ng lakas. Kung walang anumang leverage, hindi magagamit ng Poison Tyrant ang kalahati ng kanyang karaniwang lakas. Ikinumpas ni Black Wildflower ang kanyang kamay at muling itinaas ang kanyang mga daliri. Pagkatapos, naiwasan mo ang atake ng Poison Tyrant at direktang sumugod patungo sa kanyang ginintoang kaibuturan. Bagamat hindi ka nagtagumpay sa iyong pag-atake, nawalan ka ng pagkakataong humiram muli ng lakas ang Poison Tyrant. Sa kasong ito, hindi pa kasama kung nasugatan ang Poison Tyrant pagkatapos ng matinding sagupaan, hindi niya magamit ang halos lahat ng kanyang lakas sa simula pa lang, at humina ito ng mahigit sa kalahati. Nabigla si Terence sa sentimo, hindi niya napansin ang itim na Wildflower noong nakipaglaban siya sa Poison Tyrant, pero alam ng itim na Wildflower ang bawat detalye. Kahit ang Lason Tyrant mismo ay maaaring hindi malaman ang mga detalye. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, nagawa pa ring iunat ng Poison Tyrant ang kanyang kamao. Sa unang pagkakataon na hindi siya pamalya, dapat ay naiintindihan niya na ang iyong movement technique ay napaka-epektibo laban sa kanya. Napakatanga. Medyo nanghahamak ang itim na ligaw na bulaklak at umiling. Sa huling sandali, muling nagkalat ang kaunting kapangyarihang kanyang naipon. Gusto niyang harangan ang iyong atake, ngunit hiniram mo ito upang labanan ito, na sumire sa kanyang gininto ang kaibuturan sa isang iglap. Sa tunay na lakas at kapangyarihan, nakababatang kapatid na si Ma, hindi ka nga kasing husay ng isang maniniil na may lason, ngunit sa karanasan at karunungan sa pakikipaglaban, kahit 100 maniniil na may lason ay hindi kayang ikumpara. Hindi alam ni Terence ang sasabihin na sentimo, lahat ay katulad ng sinabi ng itim na ligaw na bulaklak, ano pa nga ba ang masasabi niya? Pero dahil din dito kaya mas natakot si Terence sa mga itim na ligaw na bulaklak. Mas mabuting iwasan ang mga itim na ligaw na bulaklak kung maaari. Sa madaling salita, kahit ano pa ang sabihin ng itim na Wildflower, kailangan niya itong tanggihan ng buong puso, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pakikipaghiwalay sa kanya. Mas mabuting lumaban ng hayagan kaysa maging palabiro sa likod ng mga eksena. Kuya Sima, wala ka nang masasabi ngayon, di ba? Sa totoo lang, kumpara sa kakayahan sa pakikipaglaban, mas pinahahalagahan ni ate ang iyong karunungan sa pakikipaglaban. Mas bagay kang tumulong kaysa sa lasonin ang malupit na lalaking iyon, kaya huwag kang tumanggi sa pagkakataong ito. Walang ekspresyon ang mukha ni Terence habang iniisip niya, sa lungguhit kailangan kong tumanggi. Tatanggi ako kahit bugbugin mo pa ako hanggang mamatay. Ate, Elisa, ang bagay na ito ay talagang. Kapatid na Sima, kailangan ko talaga ang tulong mo sa bagay na ito. Ang matingkad na Berdeng Devil Valley ay hindi lugar na maaaring pasukin ng mga ordinaryong tao, ngunit sa kakayahan at karunungan ni nakababatang Sima, hindi ito dapat maging masyadong mapanganib. Hindi pa kasama rito ang sasamahan ka rin ni ate. Hanggat pumapayag ka, tiyak na magkakaroon ka ng bahagi ng ani sa loob, at magkakaroon ng karagdagang gantimpala. May utang pa rin sa iyo si ate. Nakikita ng itim na ligaw na bulaklak na gustong tanggihan siya ni Terence, kaya mabilis niyang sinabi ang kanyang mga kondisyon, umaasang maaantig si Terence. Muntik nang mabulunan si Terence sa sarili niyang laway. Umubo siya ng ilang beses bago nagkunwaring, ate, Elisa, sinasabi ko lang na interesante talaga ang bagay na ito, at hindi naman sa hindi natin ito pwedeng pag-usapan. Ang dahilan kung bakit bigla siyang nagbago ng isip ay syempre hindi para sa anumang benepisyo, gantimpala, o pabor, kundi dahil sa pangalan ng lugar, ang madilim na Berdeng Devil Valley. Maaari kaya itong isa pang pangalan para sa Azure Sky Valley. Marahil sa Sub-Island, ang Azure Sky Valley ay tinatawag na Azure Green Demonic Valley. Para talaga niyang nasira ang sapatos niyang bakal sa mahabang paghahanap, pero natagpuan niya ito ng walang kahirap-hirap. Ang ganitong uri ng kahilingan, kahit ano paman, ay kailangan niyang tanggihan. Hanggat hindi siya namamatay, tiyak na hindi siya maaaring tumanggi. Magaling yan. Kung papayag si Kuya Sima, mas magiging panatag ako. Masayang ngumiti ang itim na ligaw na bulaklak, na para bang talagang nakahinga siya ng maluwag.
Sa tulong ng nakababatang kapatid na si Sima, mas mataas ang tsansa nating magtagumpay. Bago yan, maaari po bang magpakilala muna si Ate Elisa ng ilang impormasyon tungkol sa Dark and Demonic Valley? Kahit narinig na ito ng nakababatang kapatid ko, pangalan pa lang yan. Hindi ko masyadong maintindihan ang mga detalye. Casual na tanong ni Terence. Mukhang wala siyang pakialam, pero sa totoo lang ay kinakabahan siya. Walang problema, walang problema. Sa katunayan, walang gaanong impormasyon si ate tungkol sa madilim na berdeng malademonyo na lambak. Ang alam lang niya ay isang lambak na puno ng nakal-alasong hamog. Dahil sa nakal-alasong hamog na kumakalat sa loob ng maraming taon, lahat ng nabubuhay na bagay ay nahawahan ng lason, at ang buong lambak ay madilim na berde. Hindi masyadong inisip ng itim na wildflower ang tungkol dito at sinabi kay Terence ang alam niya, bukod sa malakas na poison, may ilang kakaibang lugar sa Dark Green Demonic Valley. Mahirap sabihin kung hindi ka papasok. Mayroon ding ilang mga demonyong nilalang na naninirahan dito, kaya tinawag itong Dark Green Demonic Valley. Kinamot ni Terence ang noo gamit ang hintuturo, hindi sigurado kung ito nga ba ang lambak. Sa pakikinig sa paglalarawan ng itim na ligaw na bulaklak, tila medyo magkapareho ito, ngunit mayroon ding ilang pagkakaiba. Mahirap itong ipaliwanag ng malinaw. Kahit ano paman, ito ang pinakamalapit na daan patungo sa lambak pagkatapos niyang makarating sa sub-isla. Mas gugustuhin pa niyang ang maling tao kaysa hayaan itong mawala, kaya nagpa siya si Terence na pumili ng itim na wildflower. Sa anumang kaso, walang epekto ang lason sa kanya. Ang mga lugar na hindi kayang lasonin siya hanggang sa mamatay ay parang natural na kanal para sa iba, ngunit para sa kanya, ito ay isang patag na daan. Bakit naman pupunta si Ate Kurono sa ganito kadelikadong lugar? Maaari kayang may mga pambihirang kayamanan sa loob. Kahit nakapagdesisyon na si Terence, patuloy pa rin niyang sinubukan ang itim na ligaw na bulaklak. Maganda sana kung makakatanggap siya ng balita tungkol sa mala-purple mist na si Lotes. 7,135. Siguro, pero chismis lang yan. Malalaman lang natin kapag nakakapasok na tayo. Ano man ang mangyari, wala akong iiwan para sayo, nakababatang kapatid na si Sima. Ayaw itong pag-usapan ng detalyado ni Black Wildflower, at sumuko na lamang si Terence. Sige, dahil napakagandang babae ni Ate Elisa, magiging kawalang galang ko kung tatanggihan ko pa siya ulit. Kung ganoon, sasamahan kita. Kahit ano paman, kailangan kitang tulungan na matupad ang hiling mo, Ate Elisa. Tinapik ni Terence ang kanyang dibdib at ngumiti habang binibigkas ang pangako, ngunit iniisip niya na kung ang pakay nito ay pati na rin ang masamang si Lotes na may lilang ambon, ang tanging masasabi niya lang ay humingi ng tawad. Magaling yan. Kung papayag si Kuya Sima, magiging panatag ang loob ni ate. Ngumiti sa tuwa ang itim na ligaw na bulaklak at nagpatuloy, kung gayon, pag-usapan natin ang mga partikular na bagay ngayon, ha? Gusto pang malaman ni Terence ang tungkol sa matingkad na berdeng lambak, ngunit baka sa mukha ni Yuna ang pag-aalala, kaya hindi na siya nagmadaling magpatuloy, hey, ate, isang buong araw tayong wala at medyo pagod. Bakit hindi tayo magpahinga ngayong gabi at bukas na lang tayo mag-usap? Bahagyang nagulat ang itim na wildflower, saka tumango. Tama. Magpahinga muna kayo. Kailangang pag-usapan ng matagal ang bagay na ito. Walang pagmamadali. Mas mabilis, mas kaunting bilis, at dahil nakapagdesisyon na si Terence, naramdaman ni Black Wildlife na hindi na kailangang magmadali. Kaya naman, tumayo sina Terence at Yuna at nagpaalam, habang ang itim na ligaw na bulaklak ay nagpagawa ng tirahan para sa kanila. Bilang may-ari ng isang martial artist natural lang na hindi siya magiging kuripot sa mga kasosyo niya. Nagpabook siya ng suite para sa kanilang apat. May 3 kwarto, isang malaki at 2 maliit, at isang sala. Sakto lang ito para sa 4 na tao. Isinara ni Terence ang pinto at sinabihan ang 3 na maupo sa sala. Ate Wu, mukhang medyo nag-aalala ka ngayon lang. Sa tingin mo ba ay masyadong mapanganib ang madilim na berdeng Demonic Valley at hindi tayo dapat sumali? Sa totoo lang, hindi mo kailangang sumama sa akin. Kaya kung pumunta roon ng mag-isa dala ang itim na wildflower.
Diretso sa punto si Terence Sentimo, kailangan niya ng karagdagang payo tungkol dito. Ang konsiderasyon ng isang tao ay palaging may pagkakamali. Gaya ng kasabihan, ang isang matalinong tao ay tiyak na magkakamali. Kung ang madilim na Berdeng Devil Valley ay talagang ang madilim na lambak ng langit, kailangan niyang siguraduhin na ito ay ligtas. Romal, ang madilim na Berdeng Malademonyo na lambak ay talagang mapanganib, ngunit tayo ngayon. Saan ka man pumunta, natural na susundan ka namin. Isa pa, sa tingin ko ay mas mapanganib ang itim na ligaw na bulaklak. Gusto mo ba talagang makipagtulungan sa kanya? May sasabihin sana si Yuna pero natigilan siya, saka itinutok ang sibat sa itim na ligaw na bulaklak. Marahil ay mayroon talagang mga benepisyo sa madilim na Berdeng Malademonyo na lambak, ngunit paano tayo mabibigyan ng anumang benepisyo ng itim na ligaw na bulaklak na nagpasimula ng operasyon? Malamang gusto niya maging panday niya tayo, at sa kanya makukuha ang lahat ng benepisyo. Tama ang mga konsiderasyon ni Ate Wu, pero may mga benepisyo pa rin ang paggamit ng mga itim na ligaw na bulaklak. Halimbawa, ang pinakadirektang operasyon ay ang paghihiganti ng kuta ng hari ng lason na malapit nang dumating. Hindi sinabi ni Terence na interesado siya sa lambak ng asul na kalangitan, ngunit ginamit niya ang kuta ng hari ng lason bilang halimbawa. Wala naman talaga siyang pakialam sa lugar. Tama ka. Ayon sa itim na ligaw na bulaklak, papunta na rito ang mga tao mula sa kuta ng hari ng lason. Ayos lang ba talaga tayong manatili rito? Medyo nag-aalala si Peter. Tumingin siya kay Almira at sinabing, sa kagubatang ito, ang nayon na sakop ng Poison King ay hindi lugi kung ikukumpara sa relay station ng mga mandirigma. Kung gusto tayong paghihigantihan ni Tatem, kahit ang itim na wildflower ay maaaring hindi makayanan ang galit ni Tatem. Wala nang ibang paraan ngayon. May mga nakatagong bantay nga na nakalagay sa paligid ng istasyon ng mga mandirigma. Kung aalis tayo ngayon, maaaring hindi tayo mapigilan, ngunit hindi natin maaaring itago ang ating kinaroroonan. Pagkatapos ng madaling araw, maaaring kailanganin nating harapin ang pagkubkob ng Poison King Stockade. Sandali na tumigil si Yuna, saka nagpatuloy, o baka naman hindi pa darating agad ang mga tao mula sa Poison King Stockade. Mas mapanganib ang kumilos sa dilim. Kahit mas marami silang tao, maaaring hindi sila sumubok ng mga hindi kinakailangang panganib. Ang lakas ng mga spirit beast ng kadiliman ay lubos na mapapabuti sa gabi. Ang mga spirit beast ng kadiliman na madaling huntin sa araw ay malamang nalipulin ang mga mangangaso sa gabi. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga lugar tulad ng mga hintuan ng martial artist, at kung bakit karamihan sa mga tao ay ayaw mag-camping sa labas. Bukod pa rito, sa dilim, ang mga sosyal na gawain ng mga dark spirit beast ay magiging mas madalas. Ang mga sosyal na nilalang na ito ay maaaring hindi makita sa araw, ngunit hindi ito nangangahulugan na walang mga dark spirit beast sa gubat. Kung makakaharap sila ng ganitong sitwasyon, ang panganib ay muling tataas. Huwag muna nating isipin ang kuta ng hari ng lason. Hintayin muna natin silang dumating. Sa ngayon, hayaan muna natin ang itim na ligaw na bulaklak na subukan itong lutesin. Kung hindi ito gumana, hindi na mahalaga. Hindi natin kailangang matakot sa kuta ng hari ng lason. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at ibinalik ang usapan sa lambak. Pag-usapan natin ang pakikipagtulungan sa itim na wildflower. Bukod sa hindi kilalang panganib at sa itim na wildflower, mayroon ka pa bang ibang ideya? Nagkatinginan sina Yuna at ang dalawa pa at sabay na umiling. Pagkatapos, ipinahayag ni Yuna, Romal, ang dalawang pinakamahalagang bagay tungkol sa pagpunta sa madilim na Berdeng Demonic Valley ay ang mga panganib doon at ang pagkana ng itim na wildflower. Kung sa tingin mo ay hindi ito problema, wala kaming sasabihin. Makikinig ako sa iyo kung ano ang susunod na gagawin. Sige. Kung gayon, napagdesisyonan na nating pumunta sa madilim na Berdeng Malademonyo na lambak, ngunit kailangan nating pag-usapan ang mga detalye bukas. Bukod pa rito, kailangan nating lutesin ang problema ng nayon na nababalutan ng mga kuta ng hari ng lason.
Naisip ni Terence na mas makabubuting harapin muna ang kuta ng hari ng lason bago siya umalis sa sentimo. Kung ang madilim na berdeng lambak ay talaga namang ang madilim na lambak ng langit, maaaring makuha niya ang lilang ambon ng makasalaan ng lotes upang muling buuin ang kanyang katawan. Sa ganitong paraan, sandali na lang bago sila umalis sa sub-isla. Sa hinaharap, malamang nagugugulin ni Yuna at ng dalawa pa ang kanilang mga araw sa gubat na ito, kaya hindi siya maaaring mag-iwan ng anumang nakatagong panganib sa kanila. Nakapagdesisyon na sila, at nag-usap silang 4 sandali bago bumalik sa kani-kanilang mga kwarto para magpahinga. Pagkatapos ng isang araw ng pag-aaway at paglabas-labas, talagang kinailangan nilang 3 ng kaunting oras para makapag-adjust. Hindi sila nag-usap buong gabi, at nagising ang 4 nang lumiwanag ang langit. Gaya ng inaasahan, ang mga tao mula sa kuta ng hari ng lason ay hindi dumating upang hanapin sila sa gabi. Bata kong Panginoon Sima, nais po kayong makita ng aking Panginoon. May ritmo ng pagkatok sa pinto, na sinundan ng isang magalang na boses ng babae. Young Master Sima at ang iyong mga nasasakupan, umalis na po kayo. Binuksan ni Terence ang pinto at ngumiti sa dalaga. Ang galing talaga ng Panginoon mo sa pagkalkula. Tayo na. Siguro nagbibiro lang ang batang Panginoon na si Sima. Inutusan ng aking Panginoon ang utosang ito na pumunta at magtanong anumang oras. Pumunta lang ako para imbitahan ka nang marinig kong tumayo na ang batang Panginoon. Bukas ang dalaga at hindi natatakot na mapaghinalaan na nag-e-espya kay Terence, handa na ang almusal, hinihintay ka na ng aking Panginoon. 7,136. Sige, tara na. Ngumiti si Terence habang palabas ng kwarto. Sister mo si Elisa, di ba? Ayokong mahanap ang maling tao. Oo naman. Ngumiti ang dalaga at pinangunahan ang daan. Sinundan siya ni Terence at ng iba pa papunta sa sala na kinaroroonan nila kagabi. May ilang maliliit na mesa sa sala, may kanya-kanyang pinggan. Nakita ng itim na ligaw na bulaklak na papasok si Terence at tumayo siya para salubungin ito. Kuya Sima, nakapahinga ka ba ng maayos? Naghanda na ako ng almusal para sa iyo, maupo ka at kumain. Napakamaalalahanin naman ni Ate Elisa. Nagpapasalamat ang nakababatang kapatid na ito kay ate para sa kanila. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay at ngumiti, mukhang masarap silang lahat, hindi magiging magalang ang nakababatang kapatid. Pagkatapos niyang magsalita, casual siyang naupo sa likod ng isang maliit na mesa sa ilalim ng mga itim na ligaw na bulaklak at pumili ng isang piraso ng cake ayon sa panlasa. Bilang isang dalubhasa sa mga gamot, bihasa siya sa medisina at medisina. Sigurado siyang walang anumang lason dito, kaya sinenyasan niya ang iba na umupo at kumain. Hindi nagmamadali ang itim na ligaw na bulaklak, at nakipag-usap sa 4 ng nakangiti. Maya-maya, nang halos matapos na sila, ibinalik niya ang usapan sa lambak. Kapatid na Sima, ituloy natin ang ating usapan kahapon. Iwinagayway ng itim na ligaw na bulaklak ang kanyang pamaypay at ngumiti. Dahil ang madilim na berdeng Devil Valley ay puno ng panganib, dahil pumayag ang nakababatang kapatid na si Sima na tulungan si ate, pagkatapos nating marating ang madilim na berdeng Devil Valley, dapat mong pakinggan ang mga kaayusan ni ate. Wala kang dapat ipagbawal dito, tama ba? Ate Elisa, pasensya na talaga, pero may hindi pagkakasundo ang nakababatang kapatid ko sa iyo tungkol dito. Nangako man akong tutulungan ko ang kapatid ko sa pagkakataong ito, pero pagkatapos naming marating ang madilim na berdeng Demonic Valley, dapat ay ako na ang may ganap na karapatan sa pamumuno. Kaya naman, umaasa ako na maipapaliwanag ng detalyado ni Ate Elisa ang lahat ng detalye ng operasyong ito. Bahagyang ngumiti si Terence, syempre, hindi problema ang makinig kay Sister Elisa ng normal. Hanggat makapasok tayo sa madilim na berdeng Demonic Valley, susuriin ko ang sitwasyon at gagawa ng katugmang solusyon. Ano sa palagay mo, Sister Elisa? Syempre, wala siyang masyadong ibig sabihin. Galit na galit ang itim na ligaw na bulaklak. Paano magkakaroon ng ganap na pamumuno ang isang katulong na natagpuan niya? Sino ang narito para tumulong? Kuya Sima, medyo sumusobra ka na. Kahit hindi madaling makahanap ng katulong, hindi naman sa wala namang tao. Ang nagpasimula ng operasyong ito ay ang ate na ito.
Kung wala akong karapatang pamunuan ang operasyong ito, bakit naman magiging abala ang ate na ito? Naitago ng maayos ng itim na ligaw na bulaklak ang kanyang pagkadismaya, ngunit medyo malamig na ang kanyang tono. Kung hindi lang siya umaasa sa lakas ni Terence, malamang ay nakipaghiwalay na siya rito. Ate, Elisa, bakit naman ako magiging abala? Sa madilim na berdeng Demonic Valley, ako ang magiging supervisor, pero hindi ibig sabihin noon ay mawawala sa iyo ang iyong mga benepisyo. Kapag oras na para hatiin ang mga benepisyo, ang dapat mong makuha ay sa iyo pa rin. May mga tanong ba kayo? Nagkibit-balikat si Terence at ibinuka ang kanyang mga kamay. Ang dahilan kung bakit ko gustong maging pinuno ng operasyon ay para masiguro ang kaligtasan ng ating pangkat. Sister Elisa, dapat mong malaman ang mga detalye ng buong operasyon. Dapat mong malaman sa iyong puso kung makakasama sa iyo ang desisyon ko o hindi. Hindi niya ito sinabi ng malakas, ngunit malinaw na walang tiwala si Terence sa itim na wildflower. Wala siyang karapatang maging direktor, at hindi niya alam ang mga detalya sentimo, madali siyang malinlang ng itim na wildflower. Kuya Sima, hindi ka naniniwala sa akin. Maliwanag pa rin ang ngiti ng itim na ligaw na bulaklak, ngunit medyo malamig ang kanyang mga mata. Kung hindi mo ako mapagkakatiwalaan, paano mo ako maaasahang magtitiwala sa iyo? So, Ate Elisa, hindi ba pumapayag sa kahilingan ko? Tumaas ang kilay ni Terence at ngumiti. Kung ganoon nga, ikinalulungkot kong sabihin na nabigo ang ating negosasyon. Hindi madaling makagawa ng patas at makatarungang kasunduan sa mga panahong ito. Tumigil ang itim na ligaw na bulaklak. Gusto niya nga si Terence bilang kapareha sentimo, tutal, hindi madaling makahanap ng isang taong may katalinuhan at lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, dahil din sa kanyang katalinuhan kaya hindi siya madaling lokohin. Kung hindi siya gagawa ng mga konsesyon, tila matatapos na talaga ang kooperasyon. Sa katunayan, labis din na nababalisa si Terence. Malaking bagay ito para sa kanya, maging ang Dark Sky Valley man o hindi. Kung tatanggi ang itim na wildflower na ibigay sa kanya ang mga karapatang mamuno, wala siyang magagawa kundi sumang-ayon. Ngayon, umatras lang siya para makaabante, at bahagyang pinipilit ang itim na ligaw na bulaklak. Kung mapapapayag niya lang ang itim na ligaw na bulaklak, magiging masayang wakas ito. Boss! Nandito ang pinuno ng nayo ng Poison King kasama ang ilang tao. Gusto niyang makipagkasundo sa taong nanakit sa kapatid niya kahapon. Habang nag-aalangan ang itim na wildflower, isang waiter mula sa istasyon ng Surrey sa labas ng sala ang malakas na nag-ulat. Tuwang-tuwa ang itim na wildflower, iniisip na ito ay isang magandang pagkakataon para pilitin si Terence na sumuko. Kuya Sima, nandito si Tatum para manggulo. Kailangan mo pa bang pumunta ang ate mo? Hayaan mong paalisin sila ni ate, at dito ka na lang mag-isip. Ngumiti ang itim na ligaw na bulaklak, at tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang pamaypay. Dahil nandito ang kapatid, mapapahiya siya ng mga tao sa kuta ng hari ng lason. Sigurado akong ligtas ang nakababatang kapatid na si Sima at ang iba pa sa inyo. Siyempre, naunawaan ni Terence na hindi ganoong uri ang itim na ligaw na bulaklak. Gusto niyang pumayag si Terence na tumulong, ngunit hindi nito kayang ipaglaban ang karapatan sa pamumuno. Kailangang nasa ilalim ng kanyang pamumuno ang lahat, at pagkatapos ay lalabas siya at lulutasin ang problema. Isa ito sa mga gantimpalang ipinangako niya kay Terence Sentimo, kung sakaling hindi matuloy ang kasunduan sa Dark Green Valley, walang obligasyon ang Black Wildflower na saktan ang mga Poison Masters. Umukit ang mga labi ni Terence at lumikha ng isang makahulugang ngiti. Inisip ng itim na ligaw na bulaklak na ang pagdating ng kuta ay isang pagkakataon upang pilitin si Terence na sumuko, at ganoon din ang iniisip ni Terence. Hanggat kaya nilang pangalagaan ang kuta ng hari ng lason, kailangang muling suriin ng itim na wildflower ang lakas ni Terence, at maaaring hindi na siya masyadong tumutol sa pagpapasa ng pamumuno. Posible rin na masyadong malakas si Terence, kaya tumigil na sila sa paghingi ng tulong para maiwasan ang sitwasyon. Kung ganoon nga, kailangang bantayan ni Terence ang itim na ligaw na bulaklak hanggang sa pumunta siya sa madilim na berdeng lambak. Ngunit ano man ang mangyari, kailangan niyang harapin ang banta ni Tatum ng personal.
Salamat sa iyong pag-aalala, Ate Elisa, pero hindi mo na kailangang pumunta rito para sa maliit na problemang ito. Kaya naming ayusin yan ng mag-isa. Ngumiti si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamay, tungkol sa kooperasyon, ate, pag-isipan mo. Pagkatapos nating asikasuhin ang kuta ng hari ng lason, kung wala pa ring pagbabago, aalis na tayo sa himpilan ng pahingahan. Bahagyang nagulat ang itim na ligaw na bulaklak. Gustong harapin ng batang ito si Tatum ng mag-isa. Malamang hindi niya alam kung gaano kalakas si Tatum, tama ba? Mabuti sana kung hahayaan ko siyang magdusa ng kaunti, pero hindi siya basta-basta mapapatay ni Tatum. Kailangan niya itong bantayan. Nakapagdesisyon na ang itim na ligaw na bulaklak at agad na ngumiti. Dahil gusto ni nakababatang si Sima na lutisin ito ng mag-isa, hindi lalapit si ate. Kayo na muna ang bahala dito. Pagkatapos nito, mag-usap tayo ulit. 7,137. Nagpakita siya ng pag-aalinlangan na wala siyang gagawin, pero kasabay nito, palihim niyang inaalagaan si Terence. Hindi niya ito hahayaang mapatay. Sa kritikal na sandali, iniligtas niya ang buhay nito, at may lakas pa rin siya ng loob na hingin ang karapatang pamunuan ang operasyon. Ang pangarap na ito ay talagang kalkulado. Iniisip din ni Terence ang sarili niyang mga plano, kaya hindi siya masyadong nagsalita sa itim na ligaw na bulaklak. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at ibinaba sina Yuna at ang iba pa. Ang mga mesa at upuan na orihinal na nakalagay sa ibaba ay inilipat na, kaya't nag-iwan ng malaking espasyo. Alam nilang lalaban sila, kaya naghanda na sila ng maaga. Hindi niya alam kung ang mga tao mula sa kuta ng hari ng lason o ang relay, ngunit nahulaan ni Terence na malamang sila iyon. Tutal, kailangan nilang magbayad para sa mga nabasag na bagay, at ito ay isang napakamahal na kabayaran. Ang mga tao sa istasyon ng tagapaghatid ng mandirigma ay sabik na mabasag pa nila ang mga bagay, kaya bakit pa sila tutulong? May isang bilog ng matipunong lalaki na nakatayo sa hagdanan. Ang Poison Tyrant ang pinakamatangkad at pinakamalakas sa kanila, at sa tabi niya ay isang matipunong lalaki na mas maikli ng isang ulo kaysa sa kanya. Talagang matipuno ang lalaking ito kumpara kay Terence, at 80% ang itsura niya kay Dennis. Dapat siya ang kuya niya, si Tatum. Brat, ang lakas talaga ng loob mo. Naglakas loob pa siyang manatili rito imbes na tumakas. Ako. Hindi, pangalawang Panginoon, hinahangaan kita. Binigyan ng malaking thumbs up ng Poison Tyrant si Terence, ang mukha ay puno ng pangungutya at matinding hinanakit, dahil hindi ka tumakbo, kumanda kang danasin ang puot ng pangalawang amo. Noong una, gustong-gusto ng lalaking ito na tawagin ang sarili niyang Panginoon, pero ang kanyang kuya na si Tatum ang katabi niya, kaya medyo hindi na angkop na tawagin siyang Panginoon, ngayon. Natural na ang Panginoon, ay ang kanyang kuya, kaya ibinaba siya sa pangalawang Panginoon. Gago ka? Hindi mo ako tinuruan ng sapat kahapon, di ba? Nakalimutan mo na ang sakit kahit gumaling na ang peklat, at dinala mo pa rin ang kuya mo rito ngayon. Dahil ba gusto mong makibahagi sa mga paghihirap ng kuya mo? Hindi rin nagpigil si Terence sa sentimo, ngumiti siya at nanunuya pabalik. Hindi ko talaga masabi na ganoon kalapit sa kapatid mo. Hindi mo nakalimutang isama ang kuya mo kahit na nasa problema ka. Siya nga pala, ito ang kuya mo, Tatum, di ba? Hindi maintindihan ng lason na tirano ang ibig sabihin ni Erhuo, ngunit sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na hindi rin ito maganda. Naintindihan din niya ang panunuya ni Terence, bata, huwag mong isipin na napakagaling mo dahil lang sa matatalas mong ngipin at matalas mong bibig. Maya-maya, puputulin ng pangalawang amo ang dila mo, igigisa, at hahayaan kang kainin. Saka mo malalaman kung ano ang lasa ng matatalas na ngipin at matalas na bibig. Kalmado ang mukha ni Tatum habang itinaas ang kamay para putulin ang sasabihin ng kanyang kapatid. Malamig niyang tiningnan si Terence, ikaw ang nanakit sa kapatid ko. Hindi ko talaga makita kung ano ang maganda sa iyo. Hindi mo talaga ipinapakita ang tunay mong kakayahan. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong subukan muli. Hindi naman masama, prangka ka naman. Dahil ganoon nga, lalabanan mo ba ako ng isa-isa, o gusto mo akong kalabanan ng grupo?
Sumulyap si Terence sa mga taong katabi ni Tatuma Sentimo, lahat sila ay mga practitioner na nasa tugatog at huling bahagi na ng foundation stage, at sila ang may kalamangan pagdating sa lakas at bilang. Si Tatum mismo ay isang Golden Core Stage practitioner, at kung lalaban siya ng maingat, maaaring walang magawa sa kanya ang lakas sa pakikipaglaban ni Terence. Siyempre, ito ay sa kondisyon na hindi niya gagamitin ang kanyang mga kasanayan sa spirit attack. Para takutin ang itim na wildflower, napagdesisyonan na ni Terence na isakripisyo ang ilan sa kanyang essence spirit. Tutal, may kinalaman ito sa Blue Sky Valley, at sulit na gamitin ang ilan sa kanyang essence spirit. Ngayon, magkakaroon ka ng isa pang laban kasama ang Dynamic Tyrant. Gusto kong makita kung paano ka mananalo laban sa Dynamic Tyrant. Umiling si Tatum kay Dennis, hudyat na dapat niyang labanan si Terence sa labas, hindi ba't mas komportable kung ang kalaban mo mismo ang gagawa nito? Tama si Kuya. Mas masaya kung bugbugin ko siya ng personal kaysa sa may ibang gagawa nito para sa akin. Ngumisi at tumawa si Dennis. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, at nabasag ang kanyang mga buko-buko. Brat, handa ka na bang mamatay? May mga huling salita ka ba? Ano? Kumurap si Terence, natigilan. Tatum, nandito ka ba para lokohin ang sarili mong kapatid? Kahapon, nasa Golden Core Stage pa rin siya at wala man lang lakas para lumaban. Ngayon, bumagsak na siya sa Foundation Stage. Sa tingin mo ba ay may pagkakataon pa siyang manalo? Kahapon, nahulog sa bitag mo si Second Master. Sa katunayan, wala ka pang lakas na kapantay ng Foundation Establishment Stage. Sapat na ang Second Master para durugan ka ngayon. Malamang na maingat na inayos ng Poison Tyrant ang kanyang mga iniisip pagkatapos bumalik at naramdaman niyang natalo siya ng hindi makatarungan, kaya ngayon ay puno na siya ng kumpiyansa. Ang hindi niya naisip ay kahit wala si Terence sa Foundation Stage, totoo ang pinsalang nagawa niya. Hindi niya maintindihan kung saan nakukuha ng lalaking ito ang kanyang kumpiyansa, iniisip na may sapat na itong lakas para harapin si Terence. Kalimutan mo na yan. Dahil gusto mo nang mamatay, hindi mo masisisi ang batang Panginoong ito. Walang magawang umiling si Terence habang naghahandang humakbang pasulong. Biglang tumayo si Peter at hinaranggan ang daan ni Terence, "Young Master Sima, hindi mo kailangang personal na harapin ang ganito kaliit na bata. Hayaan mo na lang ang nasasakupan na ito ang bahala." Dati, si Peter ay binyo-bully ng isang Poison Tyrant. Ngayong lubos nang nabawasan ang lakas ng Poison Tyrant, halos kapantay na niya si Peter. Sa oras na ito, natural lang na kailangan niyang maghiganti. Bukod pa rito, tila hindi na maganda ang sitwasyon ngayon. Kung ganoon, mas makabubuting alisin muna ang Poison Tyrant at hayaang maging komportable ang sarili. Gusto mong harapin ang Poison Tyrant. Kumurap si Terence, ngunit naintindihan niya ang iniisip ni Peter. Bihira siyang magkusa, kaya hindi siya maaaring tanggihan ni Terence. Tumanggaw siya, "Sige, mag-ingat ka. At sino ka? Paano ka kwalipikado para makipaglaban sa pangalawang ulo namin? Tingnan mo kung paano kita haharapin." Agad na tumalon palabas ang isa sa mga tauhan ng nayon na nakabaon sa tolda ng hari ng lason, handang makipaglaban sa mga sundalo, ngunit naitulak siya pabalik ng malupit na tirano na may lason. "Umalis ka. Sa tingin mo ba takot ang pangalawang Panginoon sa malambot na itlog tulad ni Peter?" Matapos murahin ni Dennis ang sarili niyang mga kababayan, humarap siya kay Peter at ngumiti ng nakakapangilabot. "Mabuti naman. Bago tayo kumain muna tayo ng pampaganya. Sa tingin mo ba ay naduraj na ang gininto ang puso ng pangalawang Panginoon at wala na siyang magagawa sa iyo? Ipapaalam ko sa iyo ngayon na ang iyong pangalawang Panginoon ay mananatili pa ring pangalawang Panginoon mo." Pagkatapos noon, nang hindi na hinintay pang magsalita si Peter, ang malaking katawan ay direktang lumipad palapit, at ang malaking kamao ng isang kaserola ay marahas na itinutok kay Peter. Malamig na sumanghel si Peter. Itinaas niya ang kanyang panangga at itinago ang kanyang espada sa ilalim. Humarap siya sa pana at hinawakan ang kamao ni Dennis. Kasabay ng malakas na tunog na parang bakal na tinamaan, hindi gumalaw ang mga paa ni Peter, ngunit siya ay natulak pabalik ng 2 o 3 metro dahil sa malakas na pagtama, at 2 malalalim na marka ang nataman sa sahig.
Bagamat nasipsip na ng panangga sa kamay ang halos lahat ng epekto, namamanhid pa rin ang braso ni Peter dahil sa epekto nito. Tunay nga, ang golden pill ng Overlord movement na may poison ay nabasag na, at ang pundasyon nito ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Hindi pa rin matatawaran ang lakas ng pag-atake nito. Hindi rin naging madali ang pinagdaanan ng lason na tirano. Ang panangga sa kamay ni Peter ang pinakamagaling sa lahat, at hindi ito napinsala ng kanyang suntok. Sa kabaligtaran, ang sarili niyang kamao ay sumasakit, at pakiramdam niya ay malapit nang mabali ang mga buto ng kanyang mga daliri. Bukod dito, ang negatibong reaksyon ay nagpa-atres sa kanya ng 2 hakbang. 7,138. Tila pantay ang sitwasyon, ngunit paano matatanggap ni Dennis na si Peter, na palaging inaapi niya, ay magiging kapantay niya. Agad siyang umungal at sumugod muli. Tinanggap ni Peter ang suntok ng harapan, at biglang kumalma ang kanyang puso. Hindi siya nakahihigit sa isang malupit na tirano. Hindi na lamang siya nagtatanggol at umaatake. Sa ilalim ng kanyang panangga sa kamay, mabangis niyang sinaksak gamit ang kanyang nag-iisang espada. Sandaling hindi naglakas loob si Dennis na harapin ito ng harapan. Tutal, siya ay gawa sa laman at dugo, at hindi na siya isang eksperto sa Gold Core. Pagkatapos ng ilang galaw, siya ay nasa bahagyang kawalan, na siyang dahilan kung bakit gusto na lang niyang mamatay sa kahihiyan at galit. Si Tatum, na nanunood ng labanan mula sa gilid, ay hindi mapigil ang mapaungol. Dahil sa pambihirang talento, mabilis na napabuti ng kapatid niyang ito ang kanyang lakas. Sa kasamaang palad, ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban at karunungan sa pakikipaglaban ay napakasamang tingnan. Kapag nakaharap ang isang martial artist na kapantay niya, maliban na lang kung ito ang tipo ng tao na pinipigilan ng kanyang estilo ng pakikipaglaban, mahirap makakuha ng lubos na kalamangan. Sa madaling salita, wala siyang anumang kalamangan, tulad noong nakaharap niya si Peter. Hindi niya kayang gamitin ang kanyang lakas at matatalo lang siya kahit saan. Malamang na ganito rin ang sitwasyon kahapon, kaya naman nawasak ang kanyang gininto ang kaibuturan. Kahit ano paman, dahil hindi makakamit ng Poison Tyrant ang kalamangan, ang pagpapatuloy ay pagsasayang lamang ng oras. Patayin mo siya. Tara na. Walang pakialam na sabi ni Tatum. Kaagad, may isang tao sa likuran niya ang naghagis ng palaso para tambangan si Peter, na nasa gitna ng labanan. Sa oras na ito, si Peter ay lubos na nakatutok sa pagharap sa Poison Tyrant, at hindi niya inaasahan na ang mga tao sa nayo na sakop ng Poison King ay gagamit pala ng mga palihim na pag-atake. Kaya naman, wala siyang kalaban-laban. Kahit na nakabantay si Tao, malamang ay wala siyang oras para harangan ang palihim na pag-atake. Sa kritikal na sandali, isang palaso ang lumipad sa bilis ng kidlat at hinarang ang palaso sa himpapawid. Kasabay nito ay napatumba nito ang palaso, patuloy itong lumipad patungo sa taong naglunsad ng palihim na pag-atake nang hindi nawawala ng momentum. Mahinang napabuntong hininga ang kabilang panig, halatang hindi inaasahan na makakasalubong niya ang ganoong bagay. Gayunpaman, ang palaso ni Almira ay hindi rin nagdulot ng anumang pinsala. Tutal, ang lakas ng mga tao sa kabilang panig ay nasa ibabaw niya. Casual niyang nasalo ang palaso sa kanyang kamay, na lubhang pinahina ng nakatagong palaso ng sniper. Anong problema? Dahil hindi mo ako kayang labanan ng mag-isa, handa ka bang labanan ako ng grupo? Tumingin si Terence kay Tatum nang may bahagyang ngiti at ngumisi, tulad ng inaasahan, ang kuta ng hari ng lason ay isang grupo lamang ng mga maliliit na magnanakaw. Normal lang sa kanila na hindi tumupad sa kanilang mga pangako. Tara, maglaban tayo ng grupo, sino ang takot sa inyo? Bago pa siya matapos, biglang sumulpot si Terence na parang may maliliit na hakbang, at agad na lumitaw sa tabi ng lason na tirano. Isang itim na liwanag ang kumislap, at ang malademonyong espadang nananakmal ay bumunot ng walang tunog. Walang tunog itong hiniwa, at tahimik na kinuha ang ulo ni Dennis. Pangalawang kapatid. Sumigaw si Tatum sa kalungkutan. Hindi niya inaasahan na gagawa ng ganoong kabilas na hakbang si Terence kaya hindi niya man lang ito nailigtas, ang lakas ng loob ninyong mga daga. Patay kayo ngayon. Patayin silang lahat. Mamatay. Sigaw ni Tatum habang ginagawa niya ang unang galaw.
Sabay-sabay ding sumigaw ang mga lalaki sa likuran niya, kasunod si Tatum na may hawak na mga sandata. Handa na silang sumugod at durugin ang grupo ni Terrence. Si Black Wildflower, na nagtatago sa ikalawang palapag, ay natulala at walang imek. Sa oras na ito, bukod pa sa hindi siya makakalabas sa tamang oras, kahit pilitin pa niya ang sarili na lumabas, hindi niya mapipigilan si Tatum, na sabik ng maghiganti. Tutal, buhay pa naman siya matapos masira ang kanyang jindan, at ang kanyang lakas ay nabawasan lamang ng malaki, ngunit hindi naman talaga siya naging pile. Ngunit ngayon, pinugutan niya ng ulo si Dennis sa harap ni Tatum, at alam ng itim na Wildflower na wala siyang sapat na mukha para labanan siya. Ngayon, sina Tatum at Sima ay nasa sitwasyon na kung saan hindi sila titigil hanggat hindi namamatay ang isa sa kanila. Ngunit sa sumunod na sandali, talagang natulala ang itim na Wildflower. Dahil nang nasa harap na ni Terrence si Tatum, biglang nanginig ang katawan niya at humiwalay ang ulo niya sa katawan niya tulad ng kapatid niya. Tulad ng dati, lumipad pataas ang ulo sa kalangitan at pagkatapos ay gumulong sa lupa ng ilang metro, nagsaboy ng dugo sa buong lupa. Agad na natahimik ng husto ang hintuan ng martial artist. Ang mga martial artist ng Poison King Stockade na sumusugod mula sa likuran ni Tatum, sandali, ay tila tinamaan ng matinding lamig at hindi ng ahas na humakbang pa. Masyadong mabilis ang isa sa mga lalaki at hindi niya napigilan ang kanyang mga paa. Natambo siya sa lupa at gumulong-gulong bago gumulong pabalik. Isang mandirigma sa Golden Elixir Realm ang pinugutan ng ulo gamit ang isang espada. Anong klaseng kapangyarihan ito? Gaano ba ito ka-over-assuming? Kung ikukumpara sa pagkawasak ng gininto ang core kahapon, mas nakakagulat ang espada ni Terrence ngayon. Hindi maiwasang isipin ng lahat ng nakakita sa eksenang ito na ang espada ni Yuyo ay hindi lang pang-sports. Isa talaga siyang walang kapantay na eskrimador. Si Terrence lang ang nakakaalam ni Giannis Sentimo, ano ba ang alam niya? Si Tatum, na natulala sa banggaan ng banal na sentido, ay hindi naiiba sa isang kahoy na tulos. Maaari siyang mapatay sa isang casual na pag-indayog ng kanyang espada. Dapat ba siyang mag-isip ng magandang pangalan para sa espadang ito mamaya? Ano ang itatawag ko rito? Putulin ang ulo ng aso ng nakangiti. Mas masarap ngumiti at tapikin ang ulo ng aso. Sino pa ba ang nandyan? Iginalaw ni Terrence ang kanyang palso at inalog ang talam, ngunit walang anumang dugo dito. Sino pa ba ang nandyan? Gusto mong subukan ang espada ko? Ang mga tao sa Poison King Stockade ay umatras ng isang hakbang. Ang pinuno at pangalawang pinuno ng Stockade ay walang kalaban-laban sa espada ng lalaking ito. Mamamatay ba sila? Bukod dito, tapos na ang dalawang pinuno ng kuta ng Hari ng Lason. Ang susunod na hakbang ay ang hatiin ang kuta ng Hari ng Lason o maglaban para sa kapangyarihan at kita upang samantalahin ang sitwasyon at pag-isahin ang kuta ng Hari ng Lason. Sino ang handang ilagay ang kanilang sarili sa panganib para sa dalawang patay na tao sa oras na ito? Bata Panginoong Sima. Walang puot sa iyo ang kuta ng Hari ng Lason. Isa lamang itong personal na sama ng loob sa pagitan ng magkapatid na sina Tatum at Dennis. Wala itong kinalaman sa ating lahat. Kaya, maaari ba nating kalimutan ang bagay na ito ngayon? Maingat na ikinuyom ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang mga kamao at yumuko, ang kanyang poster ay napakababa. Siyempre, kasalanan namin ang pang-aabala sa batang Panginoon at sa iyong pamilya. Kami, ang tanggulan ng Hari ng Lason, ay natural na magpapahayag ng aming pasasalamat. Umaasa kami na ang batang Panginoon na si Sima ay magiging mapagbigay at pabayaan ang bagay na ito. Buong pagmamalaking ngumiti si Terrence at isinuot ang kanyang espada. Sige, hindi ako uhaw sa dugo. Dahil gusto ninyong lahat ng kapayapaan, magkakasundo tayong lahat. Pero saan ninyo gustong ipakita ang inyong sinseridad? Tuwang-tuwa ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang pinakamalaking sorpresa ay ang kakayahang mapanatili ang kanyang buhay, kaya wala siyang pakialam sa mga makamundong ari-arian na ito. Agad niyang tinipon ang kanyang mga kasama at nilabas ang laman ng kanilang mga pitaka upang makahanap ng pera. Bata pong si Sima. Ito ay isang maliit na regalo mula sa amin. Umaasa po kami na tatanggapin ito ng batang Panginoon.
Hawak ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang mga sertipikong ginto at pilak, at marami pang ang sertipikong tanso. Tila naubos na niya ang lahat ng kanilang pera. Nasa humigit kumulang 30 hanggang 50,000 dolyar ito, at wala itong pakialam kay Terence, ngunit isa pa rin itong hindi inaasahang pakinabang. Kunin mo. Sinenyasan ni Terence si Yuna na kunin ang pera sentimo, nakakahiya para sa kanya kung gagawin niya iyon, at kailangan niya mag-ingat sa kilos ng kanyang Panginoon. 7,139. Komplikado ang nararamdaman ni Yuna sentimo, nagulat siya sa lakas ni Terence. Nabasag na niya ang laso na pildores ng paniniil kahapon, ngunit ikinagulat pa rin niya ang pag-atake ngayon. Akala niya noon pa man ay isang assassin si Terence, pero ngayon niya napagtanto na isa pala itong tunay na swordsman. Kung ikukumpara sa husay niya sa pag-espada, ang mga kasanayan niya noon sa pagpatay ay maliliit na tricks lamang. Kung alam lang ni Terence ang iniisip ni Yuna, tatawa na sasakit ang tiyan niya sa kakatawa. Ano ba namang klaseng pag-espada? Isa lang itong casual na pag-iispeda sentimo, magiging himala kung gagawin talaga ito ng tama. Nakita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na tinanggap ni Terence ang kabayaran at umalis ng may paggalang. Matapos makakuha ng pahintulot, isinama niya ang iba pang mga tao at iniwan ang iba pang nasa istasyon. Hindi man lang sila nag-abalang linisin ang mga bangkay ni Tatum at Dennis. Ang paglalakbay ng dakilang paghihiganti ay natapos ng ganoon lang. Pagkatapos ng labanang ito, hindi lamang ang lakas ng Poison King Stockade ang lubos na nabawasan, kundi ang kanilang prestihiyo ay bumagsak din ng malaki. Mahirap sabihin kung maaari pa ba silang magpatuloy bilang overlord ng gubat na ito sa hinaharap. Siyempre, wala itong kinalaman kay Terence sa sentimo, nakamit na niya ang kanyang layunin, at malamang nakita na ng itim na wildflower ang lahat ngayon lang. Panahon na para sa isang bagong negosasyon, tama ba? Habang iniisip iyon ni Terence, biglang may bumagsak na itim na ligaw na bulaklak. Tunay ngang makapangyarihan si Kuya Sima ng higit pa sa inaasahan natin. Hindi man lang nakayanan ni Tatum ang kahit isang suntok mula kay Kuya Sima. Talagang natakot si ate. Tinakpin ng itim na ligaw na bulaklak ang kanyang bibig gamit ang isang pamaypay sa isang kamay at tumawa, habang tinatapik ang kanyang dibdib gamit ang kabilang kamay, na medyo ikinahilo ng mga tao. Kuya Sima, umakyat na tayo at ituloy ang ating nakaraang pag-uusap, ha? Ate, Elisa, alam mo na ang punto ko. Kung hindi mo matatanggap, wala ka nang dapat pag-usapan. Maliwanag na ang langit, dapat na tayong umalis. Napangiti si Terence ng may pagmamalaki. Habang tumatagal ang kanyang pagiging matapang, lalo siyang susuko. Ang kanyang kahandaang bumaba ang nagpapaliwanag ng lahat. Kuya Sima, personal na pumunta rito si ate para imbitahan ka, ano pa ba ang hindi pwedeng pag-usapan? Tinitigan ng masama ng itim na wildflower si Terence at sumimangot, gusto mo ba talagang magmakaawa ako sa iyo sa publiko? Sa puntong ito, alam ni Terence na oras na para tumigil ang sentimo, kung sakaling mabaigo ang negosasyon, siya rin ang magiging dehado. Sige, Tara, akyat tayo at pag-usapan natin yan. Ngumiti si Terence at sinenyasan ang itim na wildflower na mauna. Kung tungkol naman sa mga bangkay ni Tatum at Dennis sa lupa, walang nag-abala sa kanila. Natural lang, may mga tao mula sa martial artist relay na mag-aalaga sa kanila. Kung tungkol naman sa kanilang mga samsam sa digmaan, walang maglalakas loob na kunin ang mga ito para sa kanilang sarili. Malamang na ipapadala nila ang mga ito kay Terence pagkatapos ayusin ang mga ito. Ganito ang ugali ng itim na wildflower, pero hindi ito pinansin ni Terence. Sapat na ang pera mula sa vault para magamit niya sa sub-island, at wala na siyang ibang kailangan. Bumalik ang grupo sa sala sa ikalawang palapag at naupo. Tuluyan nang nawala ang debate tungkol sa pamumuno ng koponan. Sinabi ng itim na wildflower na sasabihin niya sa kanila ang mga detalye ng plano at hahayaan si Terence na pangasiwaan ang operasyon. Makikipagtulungan siya rito sa abot ng kanyang makakaya. Ang tanging kailangan nilang pag-usapan ay kung paano hahatiin ang mga nasamsam.
Wala nang ibang gusto si Terence maliban sa mala-purple mist na si Lotes, kaya iminungkahi niya na siya ang may prioridad na pumili ng isang bagay mula sa mga nasamsam at maaari niyang hatiin ang natitira ng 60 hanggang 40. Ang itim na wildflower ay nakakuha ng 60%, at ang 40% ni Terence ay kasama sa 40%. Ayaw unahin ng itim na wildflower si Terence, pero sa hindi malamang dahilan, pumayag siya. Dahil handa na ang plano, kailan tayo aalis? Pagkatapos ng diskusyon, casual na nagtanong si Terence, kakaunti lang ba tayo? Aalis na tayo agad. May kasama pa akong ilang tauhan. Pupunta muna tayo sa lungsod ng Lulang para bumili ng mga kagamitang kakailanganin natin, at pagkatapos ay pupunta tayo sa madilim na berdeng malademonyo na lambak. May opinyon ba ang nakababatang kapatid na si Sima tungkol dito? Bagamat sinabi naming makikinig lang kami sa utos ni Kuya Sima pagdating namin sa madilim na berdeng lambak, pakiramdam ni ate ay walang masama kung hahayaan namin si Kuya Sima na mag-utos ngayon, nakangiting sabi ng itim na ligaw na bulaklak. Napanganga si Terence. Medyo mahirap pakisamahan ang babaeng ito, kaya mas mabuting huwag masyadong lumapit. Dahil ganoon nga, iyan na natin papuntang lungsod ng Lulang. Walang anumang pagtutol sina Yuna at ang iba pa sentimo, nasanay na sila sa pagsunod kay Terence, kaya mabilis na nilisan ng grupo ang bahay tuluyan at bumalik sa lungsod ng Lulang. Gusto pa sanang manatili ni Terence sa labas ng ilang araw, pero hindi niya inaasahan na babalik siya ng ganito kaga. Nandito na ang itim na wildflower at ang 10 tauhan niya, at mas malawak ang eksena kaysa noong lumabas siya. Hindi nagtagal matapos makapasok sa lungsod ng Lulang, natanggap ni na Botong at Rufeng ang balita. Hindi nila inaasahan na babalik ng ganito kabila si Terence kaya't nagmadali silang lumapit ng hindi nag-iisip. Kuya Sima, hindi ko inaasahang makikita kitang muli ng ganito kaga. Talagang nakatadhana tayo. Nagkita ang dalawang panig sa isang kalye. Unang binati sila ni Botong. Nang makita niya ang mga itim na ligaw na bulaklak, laking gulat niya. Ang balita lang ay babalik na si Terence, pero hindi sinabing may kasama pala siyang itim na ligaw na bulaklak. Natural na alam ni Botong ang itim na ligaw na bulaklak mula sa himpilan ng mandirigma. Ang babaeng ito ay hindi simple at may matibay na pinagmulan. Hindi siya basta-basta guluhin ni Botong. Bakit nandito rin si Boss Kurosawa? Ibig sabihin ba nito ay kilala mo si Kuya Sima? Panginoon Lo, batang Panginoon ng lungsod, batang Panginoon Niger, ang itim na ligaw na bulaklak ay nag-aalay ng kanyang pagbati. Sa pagkakataong ito, sumama ako kay batang Panginoon Sima. Ang lahat ay nasa ilalim ng pamumuno ni batang Panginoon Sima, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Tumawa si Black Wildflower at bahagyang nagbibiro, hindi ko lang inaasahan na makikilala ninyong dalawa si Young Master Sima. Ito talaga ang tadhana. Mabilis na binati ni Rufeng si Terence at ang itim na ligaw na bulaklak. Dali-daling lumapit ang dalawa upang tanungin ang pagkawala ni Terence ng araw na iyon at kumpirmahin ang kanilang mga hinala. Pero ngayon, nag-aalangan na naman siya. Para sa isang babaeng tulad ng itim na wildflower na handang sabihin na si Terence ang pinakamahalagang tao sa pamilya, walang duda tungkol sa pagkakakilanlan ng batang Panginoong ito ng pamilyang Sima, tama ba? Panginoon Lo, batang Panginoon Niger, anong problema? Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay at casual na nagtanong. Gusto lang niyang alisin ang mga ito sa lalong madaling panahon at bumili ng mga kagamitan para makalabas ng lungsod patungo sa lambak. Nakakalungkot na ang pagkakakilanlan ni Sima ay nangangahulugan na hindi siya maaaring pakitunguhan ng basta-basta. Sa mga batang Panginoong ito na mula sa mga maharlikang pamilya, kinakailangan ng mga peking pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ano man ang mangyari, hindi siya maaaring paghinalaan ng kanilang dalawa ngayon. Noong una ay may mga maliliit na bagay akong kailangang asikasuhin. Dahil nagkataon lang na nakilala ko sina Kuya Sima at Boss Elisa, hindi na problema ang mga bagay na iyon. Tumawa si Botong at sa kataos-pusong inanyayahan siya, matagal ko nang gustong ilibre si Kuya Sima ng inuman, pero mas mabuting magkita tayo ng hindi sinasadya kaysa imbitahan siya ngayon. Iniisip ko kung bibigyan ako ng karangalan ni Kuya Sima at ng amo ko. Hayaan mong itong nakababatang kapatid ang mag-ayos ng kainan.
7,140. Medyo nagulat ang itim na wildflower sentimo, hindi lang malakas at matalino si Terence, hindi rin simple ang kanyang katayuan. Para maging napakabait sa kanya ng batang Panginoon ng lungsod ng Luling at tagapagmana ng pamilya Niger, siguradong matibay ang kanyang pinagmulan. Dati, hindi iniuugnay ng mga itim na gaw na bulaklak ang pangalang Sima sa angkan ng mga Sima. Tutal, ang angkan ng mga Sima ay lubhang misteryoso, at bukod sa angkan ng mga Sima, mayroon ding mga taong may ganitong apelyido sa sub-isla. Gayunpaman, nang makita ang ugali ni Botong at Rufeng, agad na naisip ng itim na ligaw na bulaklak na ang pagkakakilanlan ni Terence ay may kaugnayan sa pamilyang Sima. Mas lalo siyang nagulat. Nakahanap ba siya ng isang random na katulong at natagpuan ang misteryosong pamilyang Sima? Isinantabi ang hinala ng itim na wildflower, nag-isip sandali si Terence at sumang-ayon dahil wala naman siyang dahilan para tumanggi. Nagkatinginan sina Botong at Rufeng at ngumiti. Sa ganitong paraan, mas marami silang pagkakataon na subukan ang kanilang mga pinagdadaanan. Kung walang problema, magandang pagkakataon iyon para maging kaibigan si Sima at ang angkan ng Sima. Perpekto iyon. Nagtipon ng mga tao mula sa magkabilang panig at nagtungo sa magandang restoran. Pumasok ang 4 na mahahalagang tao sa kani-kanilang VIP box, naiwan sina Yuna at ang iba pa kasama ang iba pa nilang mga nasasakupan. Gusto ni Botong at Rufeng na maging kaibigan si Terence, kaya mainit ang kanilang pagtanggap. Sinubukan pa nga nila itong subukan, ngunit palihim silang binaliwala ni Terence nang hindi nagpapakita ng anumang kapintasan. Dahil dito, unti-unting naging mas masigla ang kapaligiran. Ang itim na wildflower ay isa ring taong marunong sumayaw, at ang silid ay napuno ng tawanan at halakhak ng ilang sandali. Pagkatapos ng 3 round ng alak at 5 putahe, biglang nabanggit ni Rufeng si Terenceng. Tama iyan, kapatid na Sima, tinanggap mo na sina Yuna at ang dalawa pa. Nabalitaan mo na ba na mayroon silang kasama na nagngangalang Terenceng? Casual na nagsalita si Rufeng na parang may naisip siyang paksa, pero iyon na pala ang kanyang huling pagsusulit. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Pakiramdam niya ay hindi makikita ni Rufeng ang pormasyong kanyang itinayo, lalo na ang pagbabalat kayo ng pulang alikabok na maskara ng lahat ng nilikha. Pagkatapos ay kumalma siya. Narinig ko na siya, pero bakit bigla siyang binanggit ni Kuya Niger? Kalmado ang mukha ni Terence habang sinasabi niya, nang unang magkita kami ni Yuna at ng iba pa, hiniling nila sa akin na alamin ang higit pa tungkol sa kanya. Pero bago pa ako makagawa ng kahit ano, nabalitaan ko na sinunog siya hanggang sa mamatay sa bilangguan ng patrol team. Umakto sina Rufeng at Botong na parang walang ginagawa, ngunit ang totoo ay maingat nilang pinagmamasdan ang ekspresyon, kilos, mata, at iba pa ni Terence. Wala silang nakitang anumang kapintasan. Ang conclusion ay nagsasabi ng totoo si Terence. Noong mga panahong iyon, palihim na umiyak sina Yuna at Almira minsan. Pero, nabalitaan kong 1 o 2 araw pa lang silang magkakilala. Itinuturing silang tapat sa isa't isa kaya nagagawa nila ito, kaya naisip kong tanggapin sila. Tutal, hindi naman ganoon kadaling makahanap ng tapat at matuwid na mga nasasakupan ngayon. Tumawa si Terence habang itinataas ang baso niya sa kanilang 3, sayang naman yung Terenceng na yon. Nabalitaan kong malakas daw siya at natalo niya ang isang half-step Golden Core Ancient Martial Art Practitioner. Kung hindi lang siya namatay, baka kailanganin ko pang humingi ng tulong sa inyong dalawa para mailabas siya at gawin siyang tagasunod. Ha. Sayang naman. Kung magbubuko lang ng bibig si Kuya Sima, malulutas sana ang ganoong kaliit na bagay sa isang pangungusap lang. Sayang at hindi maganda ang naging kapalaran ni Terenceng at namatay siya nang hindi maipaliwanag. Kung sinundan niya si Kuya Sima, talagang nagbago ang swerte niya at sumikat siya. Tumawa si Botong habang sinasalihan niya ng alak si Terence, naalis lahat ng kanyang mga pagdududa. Kung alam lang sana ni Terence ang pagkamatay ni Terenceng sa bilangguan, hindi sana siya gagawa ng anumang hindi kinakailangang bagay. Sina Yuna at ang dalawa pa ay kakasali lang kay Terence, at hindi sila hihingi ng tulong kay Terence para lang sa katawan ng isang bagong kaibigan na nakilala nila. Lohikal lang iyon at walang dapat paghinalaan.
Matapos linawin ang kanilang mga pagdududa, mas naging mainit ang pakikitungo nina Botong at Rufeng kina Terence at sa itim na ligaw na bulaklak, na para bang matagal na silang magkaibigan. Pagkatapos kumain, humigop sila ng tsaa at nagkwentuhan sandali bago lumabas ng pribadong silid para maghiwalay ng landas. Hindi nila inaasahan na makakasalubong nila si Yuan Bao sa hagdan, na naghahanda na ring bumaba. Dito rin kumakain si Kuya Jin. Kung alam ko lang, sasama na sana ako sa kanya. Nakita muna ni Terence si Yuan Bao at binati ito ng may ngiti, kakabalik lang ng nakababatang kapatid na ito sa lungsod at wala siyang oras para ipaalam ito kay Kuya Jin, pero hindi ko inaasahan na magkikita tayo rito. Kuya Sima. Sasabihin ko na sana na hindi mo man lang ipinaalam sa nakababata mong kapatid ang iyong pagbabalik, pero ngayong tapos ka na, ano na ang sasabihin ko? Tumawa si Yuan Bao at saka nagtanong ng may pag-aalinlangan, kapatid na Sima, ano ito? Bakit siya kasama ni Boss Elisa at ng batang Panginoong Lu ng lungsod, si Rufeng? Hindi alintana ni Yuan Bao ang makasama ang itim na ligaw na bulaklak, ngunit si Sima ay kasama nina Lu Butong at Rufeng, at medyo nag-alala siya dahil doon. Itim na ligaw na bulaklak ang sumalubong sa batang Panginoong Jin. Pumunta ako sa lungsod ng Lulang kasama ang batang Panginoong Sima. Isa lamang akong tagasunod, kaya hindi mo ako kailangang alalahanin. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng itim na wildflower, pero nanatiling tahimik siya simula nang pumasok sila sa lungsod ng Lulang. Naghihinala si Terence, pero wala siyang masabi. Kuya Jin, huwag mong pakinggan ang biro ni Boss Elisa. Magkasama tayong galing sa lungsod ng Lulang. Casual na paliwanag ni Terence. Wala siyang pakialam kung maniwala sa kanya si Yuan Bao o hindi. Pagkabalik ko sa lungsod, nagkataong nakilala ko ang batang Panginoon ng lungsod na si Lo at si Gongzi Niger. Dahil sa mainit ninyong imbitasyon, pumunta ako rito para kumain. Maituturing itong isang pagbati para kay Boss Elisa. Kaya pala ganoon ang nangyari. Nakahinga ng maluwag si Yuan Bao. Alam niyang hindi basta-basta tatanggihan ni Terence ang isang imbitasyon, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi niya minamaliit ang dalawa. Naaalala ko pa na may nang siya sa akin noong nakaraan, sinasabing mali ang panghuhusga ko sa mga tao, sinasabing sinungaling ang ilang tao, at iba pa. Bakit bigla mo akong niliber ng pagkain? Medyo nahiya sina Botong at Rufeng. Bagamat walang binanggit na pangalan si Yuan Bao, maiintindihan naman ng sinumang matalinong tao kung sino ang tinutukoy niya. Kung maintindihan ni Terence ang pagkakaintindi, tuluyang masisira ang maayos nilang kapaligiran. Sa kasamaang palad, hindi maipaliwanag ang bagay na ito. Habang pinapaliwanag niya ito ng mas madalas, lalong itong nagiging komplikado. Tumawa si Botong at tinapik si Yuan Bao sa balikat, Yuan Bao. Minsan, masyado kang seryoso at hindi mo matukoy kung alin ang seryoso at kung alin ang biro. Pareho lang tayo ng industriya, kaya nakakasawa ng maging masyadong seryoso. Lihim na napangiwi si Yuan Bao. Sinong nagbibiro sa'yo? Seryoso naman ako. Gayunpaman, sa unang tingin, ang bangko ng gintong yuan at ang mansyon ng Panginoon ng lungsod ay nananatiling mapayapa. Hindi sila hayagang sumasalungat sa isa't isa tulad ng ginawa nila sa mga maharlika ng Niger. Kaya naman, kinailangan pa ring bigyan ni Yuan Bao ng mukha si Botong. Kung hindi, direktang inatake niya si Rufeng. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.